Okay, kanina bago nagsimula ang ating mga diskusyon dito, nilapitan ako ng ilang mga kasama na talagang nagdadaing at nag-iinakit dahil talagang masakit itong pagtaas sa MRT at LRT na singil. So I was saying it could mean 1,000 or so per commuter, and that eats into the food budget and so on. Of course, may kaunting halong biro ang sagot ko, kaya matagal na ako nananawagan ng revolusyon. Now, ang standard na narinig ko, wala naman tayong magawa. Pero yun naman ang kailangan na ang unang baguhin natin. Yung pinapaliwanag mo, Kaado, kanina na spiritual change, pagbabago ng sarili, is first to feel that we have the power. Yeah. And we have the power by knowledge, alam natin ang mga nangyayari, at pagkakaisa ng taong bayan to defend their welfare and fight for their improvement, the improvement of their economic lot. We had since the first part, Pagdinaon, and finally we have Mr. Leon Peralta, who is 24/7 sa harap ng COMELEC ngayon dito sa aksyon ng taong bayan sa Occupy COMELEC. And siya po ay spokesperson ng END, tapusin na, wakasin, END COMELEC Greed Coalition. Si Ginoong Leon Peralta, who is also convener of the anti-trapo movement and many other groups involved with many other movements. But now we focus on Occupy COMELEC. Is it correct to say that yan ang inunan yung Occupy action kasi ugat ng problema natin, yung ating halalan, na hindi nagsasalamin ang totoong damdamin, kagustuhan, kapasyahan ng taong bayan. Is that correct? Correct po yun. Actually, it was conceived prior to the Pope's arrival. So, we just responded. That's why we inilodge namin ito kagad after the Pope's departure on January 20 because we responded to the Pope's challenge. Verbatimly, ang sabi niya, we have to reject all forms of corruption and greed in the government. Magkasama kayo sa unang gabi ng ni Ado doon sa Occupy COMELEC? Totoo rin po yun. Magkasama po kami ni Kaado doon. At kami po yung nag-camp out, nag-vigil overnight. 4 na araw na po kami doon, hindi kami umalis. 4 na araw at 4 na gabi. Mas importante yung gabi. Pang-4 na gabi, mamayang gabi. Okay. Kaya nanawagan po kami sa taong bayan na suportahan niyo po kami doon dahil ang COMELEC po ay isang constitutional body na dapat natin pong i-reform at linisin. And sino-sino ibang mga samahan at kilusan ang tumutulong dyan ngayon? Marami pong organisasyon at individual na sumama po sa coalition. Nag-meeting po kami prior to the Pope's arrival. Nakipag-meeting din po sa amin ng NTC and Tandem. And then for 2 days, and then we arrive on a decision that there will be unity within diversity. So we agreed that we will join each other dito sa Occupy COMELEC to end COMELEC Greed for COMELEC issues only. Bakit COMELEC Greed? Yung Smartmatic, PICOS machine, isang issue na yan. Bakit greed kayo nakasentro? Marami po kasing aligasyon na maraming kumikita po dyan sa COMELEC because of the Smartmatic issue. Katulad po nung refurbishment ng PICOS machine, ang sinasabi po ni Chairman Brillantes, doon sa contract daw nung pagbili natin dito, there is such a term as extended warranty. Ang extended warranty pala, parang assurance na may pyesa na mabibili. Pero walang assurance na ito'y libre. Ang alam ko sa warranty, pag ako'y bumili ng appliance, pag may diferensya, doon sa period ng warranty, sagot nila lahat, pati labor, lahat, di ba? May sarili po silang meaning doon sa extended warranty. Pero ang common knowledge, ang common meaning about warranty is libre. Ina-assure mo na pag may nasira dito, ito'y ayusin mo at libre. Ang meaning pala nila ng extended warranty, ewan ko kung saan baka may fine print yun. Extended warranty of availability of parts lang.
Yun po pala ang ibig nilang sabihin doon. Na kahit na saan namin tignan ng word na extended warranty, sa encyclopedia, sa Google, hindi namin makita yung meaning na kinakabit nila dito sa extended warranty between Comelec and Smartmatic. Okay, let's go to Ado. What can you add to the process that brought you to this Occupy movement? Well, nagsimula yan dahil hinahanap ng karamihan kung anong ugat ng korupsyon sa ating lipunan. At ang nakikita natin na ugat ng korupsyon ng ating mga government officials ay talagang nakaugat sa pagnanakaw din. Pagnanakaw this time ng soberanya, ng poder ng tao na dinelegate lamang sa kanila. In other words, sila na ang nagsisilbing absolute sovereignty, sovereign. Hindi na delegated, hindi na sila kumakatawan sa taong bayan. At yung pagnanakaw nila ng soberanya na yon ay ginaganap nila sa pagdaraya sa eleksyon. At yan, nandyan ang Smartmatic na ninakaw ang People's Will noong 2010. Nandyan nung nanakawin uli nila noong 2013, Smartmatic na naman yan. Tapos ngayon, dahil may mga aminado naman ni Chairman Brillantes na may mga depekto ang mga makinang yan. Ilang units ang inaamin niyang may depekto? Meron bang bilang na? Ang pagkaalala ko, 18,000 na units ba o something like that? 18,000 units ang hindi nag-transmit eh. So, that's equivalent to 23% or 8 million voters ang na-disenfranchised noong 2013. And yet, despite that, instead of declaring a failure of election, which would have been the more logical one, nagproklama pa sila kaliwat kanan ng mga tao. Pero hindi kumpleto ang bilang, pero kumpleto nakaupo. Paano nila hinabol yun? Minano-mano nila, minanwal nila ang canvas. Paano magmamanual ng canvas? Binuksan ulit nila yung PCOS machine, Binuksan niretrieve nila yung mga ballots. Kinuha nila yung compact disc kasi bawat balota kinukuha ng ano eh. Oo nga. Okay. Doon nila kinuha. Tapos nilagay nila sa ibang computer. Malay mo kung ano na nangyari dyan. Kaya nga tayo nag-automate. That's why the automated election systems law provides only the votes that are transmitted electronically, number one, with digital signature will be the basis for the official count of the votes and the official proclamation. Ang nangyari, minano-mano nila para buuin, niremedyohan nila at like in the case of Bacoor, Cavite, zero transmission, pero pumunta ka sa Bacoor, Cavite. May mayor, may mga konsihales. Saan galing yung mga aliens Bacoor, na yun? okay. Di ba? Ang lapit-lapit niya sa Maynila. Well, ang susunod na puntos ko, tulad nung mga nasasalaysay mo, yung Bacoor, wala palang transmission pero may elected officials and so on. Hindi lumalabas ng gaano kung lumalabas man sa mga pahayagan at sa malalaking media. Di ba? Tulad ng Occupy Comelec ngayon, halos wala akong nakikitang ulat sa mga pahayagan at mainstream media. Palagay ba ninyo, ito'y sadya na sinusupress itong balitang ito? Any reaction? It appears na parang ganun. Pero kanina, inimbita ako sa Radio Veritas yung Huwag Kang Magnakaw radio program. Okay. At sinimulan nilang i-ere ang tungkol sa Occupy Comelec and Comelec Green. Well, Interesado po ang simbahan Veritas, dito eh. semi-mainstream lang yan. Hindi talaga mainstream, no? Yung malalaking ABS-CBN, GMA7, etc., no? Yun ang malalaki. Yun ang malalaki. Tulad natin, we're not really mainstream. Pero lagi akong nag-feature ng mga itsapwera ng malalaking media para marinig ng taong bayan. Ano? Ang una nag-recognize ng kasukdulanan ng abuso na nangyayari sa Comelec, ang Manila Times. Manila Times talaga, ang naglabas talaga. At saka may column. It's time to occupy Comelec. Sinabi nila talaga sa editorial. Saka may mga columnists doon na regular, ito lang ang binibira, itong issue ng Comelec at PCOS machine. Sila Gas Lagman at yung grupo nila, Philippine Computer Society and so on. Tribune and from time to time Manila Standard. Yan ang mga
tinatawag natin ngayong minority pero alternative press. Meron nilabas ang ABS-CBN, TV Patrol. Dalawang araw itong sunod tungkol sa paanong nagagamit ang PCOS machine sa Tandarayan. Balita ko nga, oo. Through Henry. Congressman Glenn Chong. Si Glenn Chong, yeah. Siya ang matagal nang nakakasama din natin dito sa mga Kasama expose. namin po siya sa Occupy Comelec. Mabuti naman at nakakasingit na sa mga malalaking media. And I think since the efforts of mga grupo ni ADO, ang UP and Ateneo scholars on computers, lumawak na ang pagkaunawa ng taong bayan sa kalokohan ng eleksyon. And which brings me to that point. Mapabago ba natin? Dahil nakita naman natin, ini-stonewall ni Brillantes. Yun nga Talagang... at babalik ako doon sinasabing warranty. Ngayon lang ako nakakita ng warranty na 1.2 billion na naman ang babayaran ng taong bayan. Mga 10 billion na invest natin sa isang automation automated election system. So yun yung greed. Yun yung greed. Greed dahil... Marami yan tungkol, greed, open and, rotation bakit greed? Wala naman problema nun sa batas Ang problema nasa implementasyon. Because it's the COMELEC mismo na may mandato na enforce yung batas, hindi lang nila, hindi ni-enforce, kundi sila pa nag-collapse. Sila pa mismo formally. Sila ang nagtanggal ng mga safeguards at sa mga through protection. COMELEC resolution. Kaya napipinto na ito, binibigyan ko na sila ng advance notice through your program. 3 sa kanila magre-retire o magre-resign. Kung tubuan man sila ng konsyensya, magre-resign sila. Kundi naman, magre-retire sila with a big bonus. Dahil 300 million na raw yung out of the 1.2 million ang ino-authorize. Ewan ko naman ang Kongreso kung bakit natutulog, pumapayag na mangyari yan. Ang nakikita ko, wala na tayong presidential election talaga sa 2016. Wala na tayong eleksyon. Ang mangyayari dyan, presidential auction. Where the positions will be bidded to the highest bidders. At di ba yan na nangyari nung malumanay na nangyari noong 2010 at malawakang nangyari noong 2013. Sa harap nitong matagal nang ini-expose, ini-expose ng mga kawalang hiyaan na nangyayari sa COMELEC, ang sagot ng COMELEC officials, commissioners o yung spokesman nila, yung mukhang hindi ko maintindihan ang itsurang yung James Jimenez. Pinapatay mali lahat ng mga question. Pinapatay mali lang lahat nung tatanungin itong mga safeguards tinanggal ng COMELEC and so on, ang isasagot sa lahat ng mga question ng mga balota wala namang diferensyang nakita. Anong sagot doon? Napaka klaro. Prima facie evidence sa violation. Hindi na tayo kailangan pumunta pa rin sa mga detalya ng makina. Prima facie is their very own Resolution 8786 noong 2010 ni Jose Melo and Bank. At inulit pa noong 2013. In other words, the crime was repeated again in 2013 through another COMELEC and Bank resolution under Brillantes. Huwag na tayong magpasikot-sikot pa. Yan lang dinocument mismo ng COMELEC by their own doing that they are amending the law which they don't have the mandate to do so. Only Congress can amend the law. They cannot deduct anything from the law. They cannot interpret the law in the way they would want to interpret it, but interpret it following the spirit and the letter of the law. Now, in their lawlessness, nagpapatay Malaysia sila. Abay kami pa, ni Leon. Ang hinihinga na explanation, patunayan daw namin. Wala naman daw kami pruebang isinasubmit. Diyos ko naman, 10 bilyones na yung perang hinahawakan nyo, hindi nyo pa napuprueba that Smartmatic works. At saka hanggang ngayon ba na-resolve na yung mga tanong noon pa man,
yung source code? Wala. Ano na ba status? Di ba? Well, in a sense, na-resolve na because inamin ni Chairman Brillantes noong December 4, nung tanungin siya ni Atty. Of 2014? 2014, Oh, December. December. Sa Joint Oversight Committee, kung sinamit ng COMELEC ang Source code. for independent review. Inamin on tape Oh, ano sabi niya? ni Para Chairman malinaw. Brillantes na he did not. Mm. So ano pa? Bakit tayo nagpapaikot-ikot pa? Anong ginagawa ng Kongreso? Sa harap nila, umamin. Anong aksyon ng Kongreso? Wala eh. Alam mo naman itong Kongreso natin is Hindi kaya sa buhatan din ng Kongreso Hush, at papi. ng Alam, COMELEC. may sagot ako dyan indirectly kasi we are aware that there is such thing as Rapanan's list. Ito yung listahan ng pinailan ng kaso ng COMELEC for overspending. Apparently, mga 80% ng incumbent elective officials, elective officials natin ngayon, may kaso sa Pero overspending. ang tinarget lang si Iisa lang. ERRs ito. Oo, isa lang. Ang sabi namin, yung 10-day camp out namin is a 10-day countdown for Sixto Brillantes, Chairman Sixto Brillantes, to resolve the COMELEC instigated case for overspending. Sa estimate namin, mga nasa 80% of incumbent elected officials. Okay. May kaso Given the situation, ano pa bang tiwala ang mabibigay natin sa sistema natin? Everybody is paying attention or focusing on 2016 election, pero kung tutuusin, walang saysay. Ano? So, one question. May kabahagi ba ng kampanya nyo na maibalik ang sistema natin to precinct, manual count, and electronic transmission lang, na maraming narinig tayong proposal, and which I support myself? Is it part of your campaign? Well, yan actually hindi lang part of our campaign, kundi yan ang expert professional advice mismo ng mga computer experts sa Philippine Computer Society, sa Center for Empowered Governance, CEMPEG. People's Empowered Governance, CEMPEG, AES Watch, sila na nagsasabi na habang mainit pa ito, bumalik na muna tayo sa manual sa precinct level, both voting and canvassing, and precinct tally. And then doon tayo And open to the public on the board para iritrato ng kung sino man. Ano? Correct. And then we go into not a Smartmatic type, no, but a transparent type of canvassing from the precinct all the way to the national. Okay, we have our last minute. Let's sum up what we have to inform the public about. Ado, and then finally si spokesperson ng movement Occupy COMELEC. Ano? Ado. I will be very brief about this whole thing. Kung binibigyan nyo ng importansya ang mga karapatan ninyo sa ilalim nitong demokrasya na ito, kung nais pa rin ninyong pangatawanan ng inyong soberanya at lahat ng inyong lahat ng mga maipapasa ninyo sa incoming generations, kung kayo'y naniniwala pa rin sa demokrasya, pumunta po kayo sa COMELEC. 24/7 po kami doon. You can go there after your work. Every 3 p.m. po, magsisimula na kami ng prayers for divine mercy. Kasi mukhang ang COMELEC kailangan divine mercy na divine intervention na. And seriously, right after the prayers, we will start a daily rally. Okay. We have invited speakers daily. Okay, let's go to Leon, finally. Doon sa NCOMELEC Breed Coalition, ang main objective namin talaga is magkaroon tayo ng honest, orderly, and peaceful election. Yung tatlong criterion na yun, mukhang dapat mawala muna yung alleged COMELEC greed para mapatupad natin itong honest, orderly, and peaceful election. Okay, so we are now at the end of our discussion. Let's keep informed. That's the best way to empower ourselves
and then come together in actions like this. Take a little time after your work or before your work. Sumali, makilahok, at lumaban. Mabuhay, and have a good, active weekend.